to privacy natin emanates from the Constitution din directly, which is under the Bill of Rights po natin yan. So kung ganyan po ang nagbabanggaan ngayon, Bill of Rights natin versus accountability of public officers, di ba sabi po ng Supreme Court dun sa most recent impeachment case nila, Duterte versus HOR 2025, na the Bill of Rights, the right to due process, applies in all stages of the impeachment process. Ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa darating na May 27, 2026. Layunin nito mapag-usapan ng ilang teknikal na detalye sa paglilitis, kabilang ang wikang gagamitin sa korte, bilang ng mga saksi, paggamit ng mga expert witnesses. Kung naikukulong din kayo, mabuwisit kayo. O ngayon, nababack to you na yung mga kasama nyo dyan. Diba? Kakapal nyo. Pati yung nananahimik na naging presidente ng bansa, ginagawa nyo ng kwento. Interim nga, pinagkait nyo eh. Wala pa namang kinulong nyo na, mga unggoy kayo. Hindi pa convicted eh. Diba? Dapat pinagbigyan nila. Wala eh, walang due process. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo, si Kuya Gus, nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At pasadahan natin ngayon ang mga balita. Kampo ni BP Sara handang-handa na sa impeachment. Dapat lang. Dahil pag natapos ang problema nito ni BP Sara at pag siya ay nakaupo na, yung problema naman nila ang halongkatin natin. Di ba? Di ba? Para mabalik, ma-back to you naman sila. Di ba? Ito ang pahayag na matapang na abogado ni BP Sara sa mga katanungan ni Manong Ted at ni DJ Chacha. Dito patungkol sa impeachment nga. Gaano ka preparado? Sigurado naman ito na paniwala natin mababasura lang ito. At yari sila dito sa alam niyo ba yung commissioner ng BIR dati, si Hinares? Tama ba yun? Nawala ata Hanapin ko pa. Parang may hirapan itong mga pag binuksan yung yung box. Search ko nawala eh. Oo. Nawala eh. Ano kaya yung sinabi? Dito sa wala na. Sorry hindi na natin siguro pag-uusapan yun, nawala So ayan kung abutan mo yung dulo ng ating video, andun yung shoutout segment natin. Baka isa ka na sa mga shoutout. Kaya tapusin nyo yung video natin. At syempre, andyan lang yung join button. Kung gusto yung mabilis na kayo ay makapanood, mag-join na kayo dyan. Hindi kami ang gumawa ng batas. Yan ang yan ang gumawa. Sino ba to? Attorney Neil Abayon? Ayan ang kanyang paliwanag. Pasok natin ito. Ano ba yung mga punto rito at para maintindihan natin? In simple term po, sir, ano po yung pinaka-core issue ng mga kasong isinampa ninyo po laban sa ilang miyembro ng House Justice Committee at ilang government agencies? So Yun! Kampo ito ni BP Sara. Isa siguro sa abogado ni Atty. Manscarpio ito. Diba? Atty. Neil Abayon, pinawanag ang sinampang kaso. Tambakan nyo ng kaso. Atty. Neil, tambakan nyo ng kaso, lalong-lalo na dito sa pagbubunyag ng mga ulupong na ito, sa salin ni BP Sara na which is bawal. Sinabi na sa batas meron kayong batas dito sa bank secrecy law. Hindi pwedeng buksan ito nang walang pahintulot ng may-ari. Isang malinaw lang naman yan, kaya nila ginawa yan kay Atty. Manscarpio at kay BP Sara. Pamumuliti ka. B, talagang gusto lang hindi makatakbo si BP Sara. C, takot sila sa 2028. is filed, ito kailangan ko po i-emphasize kasi based on all the questions I received yesterday from different media outlets, mukhang may misconception po sa public. So, ang tandaan po natin dito, unang-una, this is a criminal case po yung final namin. Lagot. So, when you say criminal case, ang issue lang po talaga dyan, whether or not may nilabag ba or may ginawa kayong something illegal. Tapos kung meron po yung liability.
Ganun lang po yun. Kasi yung tinatanong sa akin paulit-ulit kahapon is pang-distract lang daw to, will this affect the impeachment proceedings? Wala po tong correlation doon. This is not a TRO case, an injunction case, but simply a criminal case para yung mga taong nag-violate doon sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law po natin, and the Data Privacy Act ay mapanagot as to the penal provisions of those laws. Yun lang po yung pinaka-final po talaga namin. Attorney, hindi ko alam kung dapat kong tanungin kasi minsan pagdating sa usaping korte, parang hindi natin pwedeng pangunahan yung mga aksyon na gagawin niya, baka ma-preempt. But I want to ask you, pero nasa inyo po yun kung sasagutin niyo o hindi, ano po ang pinakamalakas ninyong legal basis sa pagsasabing may paglabag po sa Anti-Money Laundering Act or Bank Secrecy Law at Data Privacy Act, Attorney? Okay, so kung tingnan po natin yung Anti-Money Laundering Act as amended, Section 8A to be specific, very straightforward naman po yung term at provision ng batas na yun. Nakalagay doon, they cannot disclose, shall not disclose in any manner any information they received, yung AMLAC and its secretariat, even after they leave their office. And then if you read the entire RA 9160 as amended, wala na pong exceptions na pinrovide doon. So yung position namin, it is absolute yung confidentiality. At hindi po naman pwede natin ma-blame si Attorney Mans if he is enforcing that right. Kasi tandaan po natin, hindi po kami yung gumawa ng batas, mga congressmen po. 'Di ba? So kung binigay yun ng congressman sa amin yung right na yun to enforce that, yun yung ginagawa ngayon ni Attorney Mans. He is enforcing that right that was given to him by no less than the Congress people po natin. Yes, Attorney. 2021 amendment lang po yan. And idagdag ko lang din, ma'am, even in the section 16 din po nun, may provision din that states the AMLAC records cannot be used for political purposes. Tama. Yes. So, yun. So, Eto na. Paktay kayo diha, Chairman ng Injustice Committee, Kangaroo Court, at itong si Mr. Kokey, Mr. Bin kung tawagin, ito si Percy, at ito si Tokno, at ito si Mau Mau. At siyempre yung the rest na mga nagtawa-tawa dyan sa kamera. Humanda kayo. Pero ang nakasuhan meron na, di ba? At isa pang usapin dito, yung sinabi ng commissioner ba siya ngayon o dating commissioner? Itong pinagbabawalan na sila Bawal nga ni buksan. Bakit ang kukulit nila, no? Talaga pinagpipilitan nila na buksan itong box, hindi ho, pinahihintulutan. Sino nagsabi niyan? Tapos ibabalik natin yung video doon sa continuation nitong sinasabi ni Attorney Neil Abayon. Magaling ang paliwanag. Kayo ang gumawa niya, taga-kamara. Ngayon, sino sisisihin nyo? Pag na-back to you kayo, sabihin nyo, pag diversionary tactic ng mga Duterte o ni Attorney Manscarpio, itong ginagawa nila. Mga onggoy pala kayo Didepensa siyempre si Attorney Manscarpio doon sa mga pinanggagawa nyo dyan. Hindi kayo nag-iisip. Ang kinalaban nyo Carpio. Sino ba yung mga justices na mga Carpio? Mga kilala yan. Wala kayong mga, pati nananahimik yung asawa, pinakilaman nyo. Hindi na kayo nakontento kay BP Sara Ang ginawa nyo kay BP Sara, talagang ginalit yun ng ginalit. Sinira nyo na sinira. Talagang pinalandakan nyo na magnanakaw. Hindi nga wala hong dinrobo. At nagsalita na rin ang BPI patungkol dyan sa nilalabas ni Au na mga bank record. Hindi raw sila, wala raw silang alam dito sa mga nilalabas na mga tawag dito, mga ebidensya na galing kay Au o kay Trililing. Pinabulaanan na ng BPI yan, aray mo, yari kayo ngayon. Saan nyo kasi pinagpupulot yung mga ebidensya nyo, no? Tuloy. Ang pananaw, Attorney, may limitasyon po ba ang kapangyarihan ng House of Representatives, Justice Committee, sa pagkuha at mga paglabas ng mga financial information? Attorney, kung meron po, saan po ito nagtatapos? So, ito po, i-discuss ko yung pinaka-foundation and fundamental basis po nitong Anti-Money Laundering Act natin and other confidential laws natin kasi
Baka po iniisip nyo, ano lang yan, ordinaryong batas lang naman yan, therefore lamang yung right to accountability provision, section Article 11 of the Constitution. So hindi po yun ganun kasimple because we have to remember the right to privacy natin emanates from the Constitution din directly, which is under the Bill of Rights po natin yan. So kung ganyan po ang nagbabanggaan ngayon, Bill of Rights natin versus accountability of public officers, di ba sabi po ng Supreme Court dun sa most recent impeachment case nila, Duterte versus HOR 2025, na the Bill of Rights, the right to due process, applies in all stages of the impeachment process. Ayun na. Oh. Di na paliwanag na maganda. Tas-tas na ngayon yung mga naggigiit at pinipilit na siraan si VP Sara. Yung mukhang kabayo nga na gano'n ang mukha takot na kasi hindi kayo pepede sa mga abogado. Meron nga kayong abogado dyan. Ang tok-tok naman, parang wala, nonsense, kulang. Kulang sa kalaman. Hindi kagaya na ito. Ito, magaling na abogado to Atty. Manscarpio, abogado. VP Sara, abogado. Di ba? At saka yung angkan ni Manscarpio, puro abogado. Yung mga nagpapanggap dyan na abogaduhan, yung mga nasa kampo ng Kamara, si Papay, yung chairwoman ng Injustice Committee, hindi magagaling yan. Dahil kung magaling yan, hindi niya sasabihin sa harap ng telebisyon na tinago niya yung asawa niya. Doon pa lang sa video na yun pag-amin na yun Paano kung mabalikan siya ni VP Sara? Diba? Tas-tas siya ngayon. Tinago mo yung asawa mo So ito yung box na gusto nilang paglaruan dyan sa Kamara. Ito na ho. Mismong commissioner. Internal Revenue Code, may section 270 tayo na pinagbabawal na magbigay ng impormasyon tungkol sa income tax return ng mga impormasyon tungkol sa any taxpayer. A few moments later. With 6 votes in the affirmative and 38 votes in the negative, with 0 abstention, the motion to open the box is hereby denied. Internal Revenue Code. Aray, Sa Paul, diba? Dapat lang talaga. Wala na kayong may tatago Kasi kung halimbawa, kung gustuhan nila, sila lang ang gumagawa ng sarili ng batas diyan sa Kamara, wala na hong demokrasya ang mangyayari. Lahat kaya nilang manipulahin. Buti na lang may mga naninindigan dito, kung bawal. Subukan yung buksan para magkaalaman, di ba? Hindi nga pwede. Pag sinabing hindi pwede. Simplihan nyo lang. Eto kung ano yung sagot ni Attorney Powa patungkol dito sa usapin. Ito magaling ang punto rito ni Attorney Powa. Nakahanda na ho itong kampo ni VP Sara kung sakasakaling mag-convene. Ang problema, palaisipan pa ito. Isang malaking palaisipan pa ito kung didiretso pa talaga yung impeachment na yan. Dahil merong aayaw na mga senador dyan. Lamang ang aayaw. Kaya pasok.
Rinig ba? Ulitin natin ha. Baka hindi nagpe-play eh. Nako. Baka hindi nag-play eh. Ulitin natin ha para maliwanag. President and even the members of the Senate. So, nasa kanila naman po yan. It's been absolutely within their discretion kung gaano kabilis or kung kailangan pa ba nila ng mga oras para lang mag-convene as an impeachment court. So, siguro, yun lang po makukomento natin dyan. Wala naman po ako nakikitang mali sa sinabi nila. Wala po kayong nakikitang mali doon sa naging pahayag ni SP Soto. Kahit po merong Supreme Court decision na ang sinasabi, depende kung handa na rin po talaga sila. Pero kayo po ba, sa panig Yes. ng defense team po ni VP Sara, ready po ba kayo kung ganun maging kabilis ang pag-convene po ng Senado as an impeachment court? Opo, Ms. Chacha, kasi syempre we have to anticipate all possibilities. So, sa amin, in fact, as early as now, no, syempre, hindi ako magsisinungaling. Sa totoo lang, umaasa pa rin kami na pag mapunta to sa plenaryo ay ma-appreciate ng ating mga pagalang-galang na mambabatas kahit yung aming mga objections, no, doon sa ginanap na proceedings sa Committee on Justice. At ganun pa man, syempre, trabaho namin bilang mga abogado to prepare and to anticipate any possibility. So kung sakali man na talagang may akyat to at may transmit sa Senado at talagang mag-convene agad ang impeachment court, handa naman po tayo doon dahil yan ang isang bagay na talagang pinaghandaan na rin natin kahit last year pa. Handang-handa na po kayo. Though narinig ko po sa isang pahayag niyo, Attorney Michael, kung matutuloy na po Opo. yung trial sa Senado, hindi sa lahat ng hearing pupunta po siya. May mga pagkakataon na hindi sisipot si VP Sara. Yun po ang intindi ko. Tama po ba yun? Kasi po, sisipot lang naman po ang ating Vice Presidente kung kapag kinakailangan. So, as you can see dun sa mga previous impeachments na naganap natin, yung impeachment proceeding laban sa Pangulong Estrada, dun po sa impeachment ni the late former Chief Justice Corona, hindi naman po sa lahat ng trial date ay nag-a-attend. So, titingnan lang po natin kung saan kinakailangan mag-attend o kung merong incident sa isang hearing na kung saan kailangan talaga nandun ang Vice Presidente, doon lang naman po kinakailangan na pumunta ng Vice Presidente in person sa trial. Attorney, puntahan Ayan, yan. Pinahagi po ng isa sa mga abogado po ni VP Sara, no, si Attorney Paul Lawrence Lim. Sabi niya rito, Apo. evidence is curated, even spliced, context is ignored, opinion is substituted for facts, guesswork is presented as investigation results, no? Ito po yung kanyang ibinahagi kahapon sa reaksyon nga po sa nangyari. Sa nangyari ho ba itong last hearing? Ito ba'y tungkol lamang doon po sa video na iniharap ng NBI kung saan nga pinagbabantaan ng Vice Presidente ang buhay ng First Family? Manong Ted, ang pagkakaintindi ko, because si Attorney Lim is not part of the defense team. No? Siya ay lawyer doon sa, although kasama ko siya doon sa DOJ case. No? Kasi doon sa may sinampang reklamo laban sa Vice Presidente last year pa on grave threat and inciting sedition. Ito yung pinag-uusapan ng huling hearing. I Okay. think he was pertaining to that alone. Kasi yun lang naman yung authority niya no, pagdating dun sa kaso ng grave threat. I think what he meant, but again, I don't want to put words into his mouth. I hope he can explain it himself. Okay. Pero I think yung pananaw niya doon is hindi kasi napakita yung buong konteksto. Pag ganito magiging abogado nyo, sure ball na ang panalo nyo kasi magagaling. Diba? Magagaling talaga. Kaya naman hindi ko kuha si VP Sara ng ikatatalo niya. Tsaka, ito alam nyo naman kasi ang laro ng politika. Mainit talaga sila. Ang problema dyan, paano nila ipapanalo itong mga taga-kamara kung sakasakaling makasuhan at nakasuhan na nga sila. Ngayon may mga mainit na balita ngayon. Dahil yung mga tagapagtanggol ni VP Sara ay ginigipit na. Kagaya ngayon, naresto si Kuya Jay, no? Naaresto dahil daw ang kay Kuya Jay lang naman doon sa tama. Sinasabi niya lang naman ang tama
'Di ba? Kung kayo ay nasasaktan, dahil mali ang ginagawa nyo, hindi nyo dapat ginanto ang mama. Parang ano na ba tayo? Mini Marcelo na ba tayo? Ha? Parang gano'n ang nangyayari. Wala ng freedom of speech eh. Alamin natin dito. Sa News 5 Now. Nasa kustodiya ngayon ng National Bureau of Investigation ang dating broadcaster at commentator na si Jay Sonsa matapos arestuhin sa kasong unlawful publication in relation to Cybercrime Prevention Act. Hawak ang kopya ng warrant of arrest na inilabas ng Pasay RTC Branch 118. Pinuntahan ng mga operatiba ng NBI si Sonsa sa bahay nito sa Quezon City, kung saan siya binasahan ng mga karapatan. Matapos ay pinusasan din siya sa katuluyang isinakay sa van ng NBI. Pagdating sa tanggapan ng NBI sa Pasay, agad isinailalim sa booking process ng pagkuha ng fingerprint at mugshot si Sonsa. Ayon sa abogado, lumuwas ng Davao si Sonsa dahil may inaasahan silang lalabas na warrant para sa kasong cyber libel. Hindi raw nila inaasahan na may lalabas na warrant para sa kasong unlawful publication. Kwinestyon ng abogado ni Sonsa kung bakit non-bailable ang nakasaad sa warrant. Gayong maituturing daw na maliit na kaso lang ang unlawful publication na may kaakibat na penalty na 6 na buwang pagkakakulong. Posible raw na nagkamali lang ang korte. We believe, our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant of arrest na itong kaso na ito, bail is not required. Bail is not required is different from a non-bailable offense. Matatanda ang kinasuhan ng NBI si Sonsa sa umano'y mga post ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako, mayroong pagkakamali. Ayan ang mahirap. Alam niyo naman, sino ba nakaupo ngayon? 'Di ba? Tsaka, ang ano rito, ang tanong dito, bakit hindi nyo nilabas kung ano talaga yung kalagayan ng kalusugan? Pinaisip nyo pa yung mga tao eh. Pinaano niya, kung ano ba to? Kuro-kuro na lang, manghuhula na lang ang tao. Dapat sinasabi nyo kasi para malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang lagay. Kasi mayroong nagsasabi parang bumata. Mayroong nagsasabi iba yung hugis ng tenga. Mayroong nagsasabi parang hindi na raw kulubot. Ano ba yun? Kaya siguro, napatanong din si Manong Jay, ano ba talaga ang katayuan? So, hindi siguro matanggap dahil sa katanungan na yon, sa pag-expose, ayan, nakasuhan. Kumpirmado na ba na sa May 4 may gaganapin pang hearing diyan sa Kamara? Yun ang sabi nila. 'Di ba? Magbobotohan sila sa plenary kung aakyat na o magkukonvene na. So pag natanggap naman niya ng Senado, hindi naman pwedeng forthwith yan eh. Walang ganon. Mahihirapan sila sa sinasabi nilang forthwith. Sinabi na nga, 'di ba? Hindi kailangang madaliin sumagot ng Supreme Court. Puntos na naman. Ito mahirap sa kaso ni Tatay Digong. Hanggang ngayon, palaisipan. Diba? Diretso na ba ang trial? Pagsisimula ng trial sa crime against humanity. Pasok ka natin to. Kailan daw ito? Baka mamaya, hindi na naman tumatuloy. Paabutin nyo na naman ng kung kailan nyo gustong i-trial si Tatay Digong. Hirap na yung matanda. Itinakda na ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang unang status conference para sa crime against humanity case ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa darating na May 27, 2026. Layunin nito mapag-usapan ng ilang teknikal na detalye sa paglilitis kabilang ang wikang gagamitin sa korte, bilang ng mga saksi, paggamit ng mga expert witnesses at ang pinal na petsa para sa pagsisimula ng trial. Inatasan din ni Presiding Judge Joanna Corner ang prosecution at depensa na magsumite ng kanilang ulat tungkol sa inaasahang bilang ng mga saksi at ebidensya bago ang May 15. Samantala, nagsumite ng request to appeal ang defense team ng dating Pangulo sa pangunguna ni Attorney Nicholas Kaufman hinggil sa desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 sa kumpirmasyon ng kaso ni FPRRD. Batay sa apela, ang naturang kaso ay flawed o depektibo dahil sa kawalan ng malinaw na basehan sa ebidensya at hindi pagtugon sa mahalagang argumento na nagdulot naman ng pagdududa sa pagiging patas ng Walang patas dyan sa mga pagmumukha ng mga judges na yan. Mga inutil yan mga yan.
Wala silang mga pakialam kasi sumasahod sila eh. Magkano ba pinaghati-hatian nyo sa $2 million na isinawalat ni Drilling? Magkano? Kasi ang kakapal ng mukha nyo, pinagkakitaan nyo pa. Ang isang 81 years old, wala kayong mga puso. Bagay, darating din naman kayo sa pagkatanda eh. Pero wag din sana humantong na ikukulong din kayo. Mga buwisit kayo. O ngayon, nababack to you na yung mga kasama nyo dyan. Diba? Kakapal nyo. Pati yung nananahimik na naging presidente ng bansa, ginagawa nyo ng kwento. Interim nga, pinagkait nyo eh. Wala pa namang kinulong nyo na, mga unggoy kayo. Hindi pa convicted eh. Diba? Dapat pinagbigyan nila. Wala eh, walang due process. Ayan ang mga pangit sa mga pinagagawa ng mga hinayip. Alam mo, nakapagsalita ka ng mga hindi maganda rito sa nangyayari kay Tatay Digong. Ngayon, balik tayo sa 2028. BP Sara naman. Kung pwede, unahin mo yung nagpadala dito kay Tatay Digong. Yung nag-group effort, unahin mo, please lang. Para makabawi-bawi kahit paano. Oo, yung nagyabang-yabang, nasisipahin kita, kakalad ka rin kita. Pakiuna. Oo, sa listahan, ha? Ay alam naman natin, napakalakas ng survey mo. At siyempre, sa pamamagitan natin, pamamagitan ng mga supporter mo at mga defender mo, lalaban natin ang panalo mo. Yun ang pangako natin. Kaya ikalat nyo yung video tuwing meron tayong upload. I-share, like and share nyo. Mag-comment kayo na mag-comment para maganda. Oo. At dun sa shoutout segment natin, siyempre hindi natin kakalimutan yan. At kung nakalagtaan nyo at hindi naman na pumasok sa inyo, halungkatin nyo lang. Yung video natin. Ito, shoutout segment tayo. Magsimula tayo kanino? Simula tayo kay Julia Guillama. Ayan, shoutout po. Bertina Spear, shoutout po sa inyo. Winnie Cuadera, shoutout po sa inyo. Kanino pa? Kay Ma'am Damanusan, shoutout po. Marciana de la Cruz, shoutout po. Rodrigo Fabricante, shoutout po sa inyo. Sino pa? Nahanap ko po Pasensya na kayo, medyo malabo na yung mata natin. Candida Shell Binger, shoutout po. Cheska Velasco, shoutout po. Chloe Panganiban, shoutout po sa inyo. Like 20, shoutout po sa inyo. Tomasito Quintua, shoutout po. Jose Astudillo, shoutout po. Florecita Rafael, shoutout po sa inyo. Wilfredo Dumira, shoutout po sa inyo. Erlinda De Quiros, shoutout po sa inyo. Sid Mendez, shoutout po. Chester Pahe, shoutout po. J-Ram Ponin, shoutout po. Corazon Sabido, shoutout po. Rowena Bertudes, shoutout po sa inyo. Sid 5867, shoutout po sa inyo. Susana Aquino, shoutout po. Melba Polidario, shoutout po sa inyo. Rodrigo Fabricante, shoutout po. Adoni Saragosa, shoutout po sa inyo. Candidas Behinger, shoutout po. Rem Abanilla, shoutout po sa inyo. Ayun, Merlita Clamor, shoutout po sa inyo. Ayan lang ang pag-uusapan natin. Pero sabi ko nga sa inyo, siyempre, kung gusto natin maipanalo si BP Sara, magtulong-tulong tayo. Kailangan lahat ng mga supporter ni BP Sara at mga defender ni BP Sara, panoorin nyo. At saka huwag kayo manunood ng mga, yung mga vlogger. Sayang lang ang panahon nyo dyan. Diba? Itong usapin ng ICC na to, wala silang katigil-tigil dyan. Ang hirap lang dahil ang araw ay hindi na maibabalik. Diba? Kung sakali magkaroon ng hindi magandang bagay, hindi magandang pangyayari, kaya pa ba nilang ibalik itong si Tatay Digong? Palagay ko hindi na. Diba? Kaya sana
O hangga't maaga pa, matapos na yung ano na yan, yung binibintang nila kay BP Sara. Ngayon, wala silang magawa. Doon sa sinabi ng BIR patungkol kay BP Sara na hindi pwedeng buksan yung BIR na sinumite dyan. Sangkatutak na katangahan ba naman itong mga ebidensya nila eh. Wala kang makikitang mga matinding ikakaso kay BP Sara kung sakasakali. Puro peking dokumento ang inilabas. Saan ka pa? Diba? Forthwith, agad-agad mukha nyo, forthwithin yung mukha nyo. Hindi kayo aabante. Wala kayong makukuhang forthwith ngayon dahil sabi na yan ng Supreme Court. Kaya iyak na lang kayo. Shoutout kay Ma'am Britney Spears, Britannia Spears. Si Ma'am Ami ng Dait. Shoutout po sa iyo. Lagi siyang nanonood sa atin. Yan hanggang sa muli. Bye-bye.